nung bata ako, napapanood ko si Badang, nag-freestyle siya 12 minutes. Nakakabilib yun, lalo na nung bata ako. Siyempre, dahil sinasabi, tatatatat. Nung tumanda ako, parang walang sense yung sinasabi na may lakas ka ng loob na marami kang bars na ikaw lang nakakaintindi. Kinasuhan niya ako noon. Nagsasan pa siyang kaso. Tapos parang... Umabot pala siguro. Yo, what's up? Ako nga pala ang inyong Ninong Crazy Mix at nandito tayo ngayon sa bagong episode ng Hip Hop OPM. Wala si Fleek G ngayon pero ang dami kong kasama sa episode na to. Magpakilala kayo. Gabrang. Kain ni Montana. Ito po. Maricar. Dan Christopher, hi. Cyrus Cooks. Ito, totoo na to. Hindi kasi kanina, medyo mahaba na yung pinag-uusapan namin. Di pala naka-record mga repa. At ang mga napag-usapan namin noon ay kung paano ba namin nakilala si Tito Badang. Kasi napagbanggitan. Pero ano to hindi namin inaasar si Badang. Parang napanood ko lang kasi kanina yung yung Rate My Bar niya, kung paano niya nakilala si Badang, yung nakasuot siya ng pubo. Oo, wild yun. Ang awkward pag inuulit. Anyway, yun, nakilala ko si Tito Badang sa Republic yan. Siyempre, isa sa mga idol na pinapakinggan natin sa Republic dati. Tapos, nagkaroon ng time na pumunta ako sa lugar niya sa Marikina Mix. Nakafubo ako noon. Binili ko yan sa Robinsons Metro East. Tapos sabi niya sa akin, "Uy, nakafubo, hip-hop ka ba?" Sabi niya sa akin. Sabi niya, "Dapat pag magfubo ka, hip-hop ka." Sabi niya, sponsored ako niyan eh. Pumilik siya sa akin. Ang Lex na. Oo, parang, sabi ko, binata ako ni Badang. Pero ano yun, nainis ka ba nung time na yun? O... Hindi, na-overwhelm. Ang sarap sa feeling na ginanon ako ni Badang. Sa dami ng taong Pero gagawin kilala sa'yo mo si siya? Badang, no? Ano yun? Ano na? Kilala mo siya noon? Oo, tinawag ko pa nga siya, Badang, idol. Kasi syempre, hindi mo mapagkakaila na isa sa mga talagang pioneer. Kahit maraming nambabash kay Badang for some reasons, isa pa rin talaga si Badang sa... Kahit binabash siya ng mga taga-Olonga po. Ayun, marami pa. Talagang hindi mapagkakaila na isa si Badang sa talagang pioneer natin. Kahit pa paano. Hindi, tropa yun siguro. Tropa. Pero totoo ba yung talaga nila ni Akata? Nung una, Kuya Mix, hindi talaga eh. Parang ginawa nila yun para sa talaga. Palakasin yung market. Pero parang di naman ganyan yung sinasabi mo kanina eh. Hindi, gano'n. Oo nga. Basta labas ako kasi sabi ko kay Badang, idol ko siya. Sabi mo, Dede, Gasyon. Ganun ka kanina. Butiking walang dingding. Oo, Yung mga lines lang. Check, enjoy. Ikaw, Chris, paano mo nakilala si Tito Badang? Grade 2 pa lang ako noon eh. Napapanood ko na siya sa sa YouTube. Ayun nga yung mga Tuesday tropes na panahon, freestyle siya, 12 minutes. Nasa Pinas ka na nun. Nasa Pinas na ako noon. Grade 1 yata ako noon. Tapos, parang 42 years nakapag-aral old ka? siya nun eh. Di nga rin ako, sure eh. Pero, baka maalala ko mamaya, balikan kita. Ha? Anyways, going back kay Badang, 12 years ko kasi siya, 12 years ko siya 12 minutes siya nag-freestyle, men. Walang intuan. Walang hintuan, man. Tangina. Siyempre, bata ako nun eh. Tangina, daming sinasabi. Tapos, tangina, rat-rat talaga. Ha? May Ernet. Kala ko ano sinisenyas mo. Tangina, may Ernet pa sa ulo eh. Sa kabagaling, sa kabagaling. Nagangkas lang ako. Nagangkas. Kala ko yung talaga kulay ng sombrero niya. Passion. Alam ko yung mga Super Mario pa yung mga ganun. Sige. Hindi, sige, tuloy. Ayun nga. Yun, nung bata ako, napapanood ko si Badang, nag-freestyle siya 12 minutes. Nakakabilib yun, lalo na nung bata ako. Siyempre, dahil sinasabi, tatatatat. Nung tumanda ako, parang walang sense yung sinasabi niya. Parang, alam mo yun, pero nung bata ako, bilib na bilib ako sa kanya. Kasi, siyempre, di ba, para sa ganun
na may lakas ka ng loob na marami kang bars na ikaw lang nakakaintindi. Pero men, respeto kay Badang kasi, you know, kapwa rapper yan eh. Sa industriya. Napakalupit. Ikaw ano masasabi mo kay Badang? Yeah. Sa industriya nyo. Bilang outsider ng rap industry. Hindi, yung alam ko lang sa kanya talaga yung issue na noon eh. Huwag natin pag-usapan yung mga issues, Hindi ay. ba pwede yun? Okay lang. Honest The longest. lang. Hindi, paano man nakilala na lang siguro. Yung ano, yung... Basta yung trending noon na ano. Yung bars. Doon siya. doon siya Alam niyo na nakilala. yun. Ayoko banggitin eh. Ay, tanungin natin yung mga outsiders sa rap industry kung anong nakita nila, paano nila nakilala si Badang. Si Tito Badang, kakaiba ang talent niya. Pero anong parang Mike. attractive ba si Badang bilang rapper sa'yo bilang, syempre, hindi ka naman parte ng rap industry. Oo, hindi. Eh? Oo. Hindi eh. Pero in terms of entertainment, Yung testosterone level niya, hindi... walang ganun. Parang grabe. Inuulit ko po, lahat po ng mga opinion at sinasabi ng bawat isa sorry. dito labas ay po wala kami po kaming kinalaman. Sorry. Pero syempre sikat siya eh. Kung halimbawa, lapitan ka niya, sabi niya, "Hi, my name is Badang." Talagang hindi naman ako bumabase sa ano niya, yung estado niya. Pag hindi ko talaga type. So, sa mukha ka nakabase, di ba? Hindi naman, pero paano ba? Siguro okay lang siya maging friend. Ito. Totropahin. Totropahin. Yeah, Tama, maganda yan. tama. Totropahin. Tanungin naman natin yung isa sa mga new wave na mga artist sa hip-hop kung paano umabot sa radar niya si Badang. Ito si Gabrang. Sa Flip Top, doon ko siya nakilala, pero na-meet na pala namin siya, pare. Kami VVS, kasama ko si Prom D. Sa Baguio. Nung nakita namin siya, sumigaw kami, Badang! Pare, ano mong reaction niya? Ba't umamba ng ganun, tol? Parang, natakot kami, tol. Baka naman nagulat kasi. Hindi, pare, mabait na mami. Uy, Badang! Alam mo yung parang fanboy kami. Ganun. Sabay biglang, putag mo man nun, pare. Eh di lahat kami takot. Sa sasakyan kami, nag-windows down pa kami. Uy, Badang, edi inakit na lang namin. Kakatakot si Badang. Parang mananakit eh. Tangina, yung braso pa naman nun. Grabe ka, Badang. Min, tangina, kahit ako matatakot ako may No, pagsutuko shit. kay Badang. Maliit si Badang pero tangina bato-bato katawan ni Badang. Mismo. Tangina, Kuya Mix, ano siya eh, parang ibabaong ka sa lupa. Parang ganun yung energy na binibigay Hindi, niya. siguro ingat na ingat siya kasi yun yung kasagsagan nung binabash siya. issue niya. Binabash siya. Men, pero yung issue Kaya, niya, siguro ganun hindi yung hindi reaction. madali para sa, kahit hindi rapper. Mahirap yun. Men, hindi madali makalabas sa issue na yun. Parang sa akin lang magkaroon na ako ng ganong issue, tapos pipilitin ko pa rin lumabas sa internet. Man, tangina. It takes, talaga, parang kapal ng mukha para, hindi, Grabe mali, na sorry kapal ng mukha. sa word. Parang, pero walang ibang word eh. Hindi. Parang, Lakas ng loob. lakas ng Lakas ng loob. loob. Dang, kahit magkita tayo, Dang, marespeto akong tao. Kumbaga, respect sa'yo, Dang, In a positive way lang. in a positive way, wag mong titignan ng masama to. kasi Pero, tayo hindi tayo hindi tayo ganong kalakas yung loob natin kumpara sa kanya. oo, man. Pero Kaya pare, nabibilib tayo, tol, goddamn. di ba ganyan yung mga traits ng mga umaasenso daw talaga? Mga tipong Kailangan mo ng thickness sa mukha. Bangon ng bangon. talagang kahit anong mangyari, talagang sige, G pa rin. Di ba? Kahit anong issue yan. Unstoppable. Tsaka speaking of nagsasucceed sa buhay, yung mga maasenso. Si Tito Badang booming yung chili garlic business. Natikman niyo na ba yun? Ako natikman ko Hindi na. pa. Ano lasa? Ang lasa. Goods. Goods. Tusok din. Parang pagtikim mo, lasang Isang Badang. Kamay. Hindi. Uy! Gawa sa kamay. Malay mo. Grabe kayo. Malay mo yun yung May moto. Darwin, no? Malay mo yun yung moto. Ang sasabihin ko sana sa champurado Lasang ordinary. Lasang ordinaryo. Pero grabe naman to si... Men, ginawa niya. Paano? Kinamay. As in, walang gloves? Hindi, may gloves, pero
Bakit kinakabay? Kinakabay ba? Nakakamay ba? Masakit sa Next kamay. topic. Inuulit ko po. Kuya Mix, Lahat amigo. po na sinasabi May nila ano na, dito. ganun na ba talaga si Kuya Darwin dati nung Republic Days? Oh, niya? Republic Ito, Days. Ayan. makakapagpatunay. Isang... Ano ako Di ba nun, sumali Hindi ka na- Itbulaga dati na ano, Mr. Pogi? 2003 ba yun? Oh, legit. Mr. Pogi ito. Nakilala ko si Badang parang medyo ganun na nga siya dati pa. Anong ganun? Parang medyo malakas yung dating. Parang nakita ko na parang medyo naasar yung mga tao sa kanya. Siguro, ano niya na yun? Iswag Siguro talaga. pare, ang masasabi ko kay Badang, kasi speaking of sinabi mong naasar ng mga tao, siguro si Badang ay misunderstood lang. Oh, siguro. Di ba? Siguro may mga gusto siyang maging siya na hindi niya Misunderstood lang si Badang. mailabas Kasi ng pare, maayos. si Badang lagi ko naman nakakausap, mabait na tao si Badang. Totoo. Mapagmahal sa pamilya ba? Tsaka nung mga audition pa lang ng Republic, kasi sa baba ng Broadway, ang daming mga rappers nung dati, kumpul-kumpul. Makikita mo si Badang talagang friendly. Bawat kumpulan, freestyle yon ng Kaya parang mga tao, uy, si Badang mabait yan, na ganito ganyan. Tapos kaso nga lang, pag tumagal, minsan nakakaaway. Ibig sabihin, nagpi-freestyle siya sa mga tao, tapos imbis na sabihin, ay, ang galing niya, mabait yan, yung sinasabi. Hindi, kasi parang Tol, iba yung kwento. Di ba ang kwento niya sa atin dati, parang pumupunta siya mag-freestyle doon para matakot yung ibang contestant. parang gusto niya pauwiin yun. Tama. Yun din sabi niya. Parang ganun. Gusto niyang mawala na ng Tapos, pag-asa yung iba. pagdating daw dun sa event, konti na lang yung contestant kasi natakot tayo, Badang halos lahat. Ano, bumubuga ng Ganon din Tagalog. kagaling talaga si Badang. Oo, Ganun siya freestyle talaga kagaling. siya. Para Nakikipag-freestyle. ma-intimidate yung mga contestants. Kasi nung time na yun, talagang matatas naman talaga mag-rap si Badang eh. Yung time na yun, nung bata ako, pag narinig ko siyang bumitaw, sabi ko, matatas siya mag-rap. Hindi siya katulad ng, malalaman mo kasi dati nung mga 2000, 2003 na pag pag bago lang mag-rap, medyo malamya. Si Badang talagang matatas na mag-rap nung time na yun. Kumbaga ahead siya sa time na yun. Oo, ganun. Ano na yun. Eh, ano ba yung issue nila ni Akata? Ba't kala ko nagbibiroan lang? Kasi nakita pa sila sa event sa Las Piñas yata yun. Nagiinuman pa sila noon eh, di ba? Tapos biglang, Ewan ko sa akala ko nagbibiroan lang sila eh, tapos biglang nag-away Sinay ko na. kasi sa sobrang nakakata na, hindi ko na alam kung yung ginagawa niya ng content lahat ng yung galaw niya. Nakakatakot palang kaibigan yun, no? Kino-content na lang lahat. Magre-record sa amin, tapos kinabukasan may content na. Pre, speaking of guts, malakas loob, pare si Akata rin. Ang galing din niya. Pare, bounce back din, pre. Yun From Nico, no? From Nico to Akata. Ito yung kilala natin na Nico, sabay naging Akata. Parang, Grabe yun. kaya Nag-unlock ng karakter eh. grabe. Saka para sabihin niya yun sa Actually, mas mahirap yun kaysa kay Badang yung sitwasyon ni Badang. Parang yung kay Nico, ganito na yung label mo. Tapos, nabago mo pa. Nabago niya Ilang pagbalik. tao lang yung may kayang ganun eh. Na ganito na yung tingin sa'yo, tapos may mababaligtad niya pa. Diba? Galing din. Totoo. Ayup. Sai, kamusta naman Kamusta naman ang... Kasi syempre, ngayon lang tayo nag-meet. Oo. Hindi, pangalawang beses natin to. Pangalawa na. Oo. Pangalawang beses na yan. Pangalawang beses na. Ibig ko sabihin, pangalawang beses na natin nag-meet. Yung una sa last di ba? So, kamusta naman ang sa industry nyo, sa circle nyo, yung... Iba yung market nila sa cooking kasi siya eh. Parang Ninong Rai. Market namin mga gutom talaga. Ang galing. Yung, di ba? Pero minsan may napapansin ako doon, parang the way ka maghiwa ng sibuyas, parang hindi namin masyadong trip. Sinasadya ko yun. Sinasadya Sinasadya ko yun. Para mapansin din. Natulad mo, napansin mo, di ba? Kaya. Strategy pala So, yun. sinadya pala yun. Oo. Matanong ko lang, boss, tama ito, background mo talaga, Oo, talagang, cook talaga. Halaman. Cook talaga. talagang inaral ko siya. Tapos nung bata pa lang ako, talagang gusto ko na siyang gawin. Nag-culinary ka? Mayaman. Saan? Rich kid. CCA. Hindi, sa Global. First Gourmet Academy. Diyan sa Balara. God damn. Saan yun? Malapit lang sa CCA. Medyo tago siya, bandang Capitol, Green Street.
Sa may golf course. Malapit dun sa may in-order kami pagkain doon, yung Abergus. Hindi ko lang alam kung... Hindi ko... Bento ata yun, ah. Malapit sa 7-Eleven, sa Capitol. Malapit. Oo. Yun, legit yun. Legit. Ikaw, kamusta naman ang buhay mo? Si Maricar pala mga kaibigan ay naggagawa ng mga personalized na rugs. So kung gusto nyo ng mga maaangas na rugs, gumagawa si Maricar ng mga rugs. Salamat sa... So kung gusto nyo ng mga rugs, gumagawa siya. Kamusta naman ang Literal na basahan. Sa industry nyo, kamusta naman? Sa industry, parang ako lang mag-isa. Sa mundo? I mean, Tsaka siya yung gumawa ng rug na mukha ni Flo G. yun pala. Yung nag-viral. Oo, nakita ko Yeah. yun. At sino pa mga ibang ginawan mo? ikaw na siguro yung susunod. Hindi mo pa nga natatapos yung sketch Ang hirap kasi talaga eh. Totoo. Nahihirapan ako. Pasensya na talaga. Nahihirapan talaga ako. Nasa drawing pa lang ako pero... It takes time talaga. Oo, hindi. Tama yung sinabi mo sa akin na challenge talaga yun. Oo. So, ayun, sa mga trip nyo, si Maricar. Pero ilan ba kayong gumagawa marami rin bang gumagawa nun dito sa Pilipinas? Kasi dati, may naalala ako, nangako sa akin gagawan ako eh. Tapos, parang 2 years na yung lumipas. Tapos, wala na. Sino yun? Nakalimutan ko nga eh, pero yung picture ko, pinupost niya sa marketplace na. Nagpicture kami. Nagtitinda na? Oo. Parang 2 years ago ako nag-start nun. Ganun. Tapos, hindi. I mean, hindi ako yung sa kanya. 2 years ago, nag-start ako noon, nakikita ko lang siya sa mga reels, gano'n. Tapos sabi ko, gusto ko siyang i-try. Tapos hinanap ko lahat ng mga, nung mga gamit niya, gano'n. Tapos nag-search ako dito sa Pilipinas kung merong gumagawa. Meron ako nakitang isa. Tapos the rest parang wala na, ganyan. Tapos ang ginawa ko, inaral ko lang talaga siya. As in, ako lang, YouTube lang talaga, Wow. gano'n. Matindi Talagang pinagsumikapan. Palakpakan naman natin mga kaibigan. Salamat. Ay, mali. Palakpakan naman natin. Yeah. Salamat sa malaking karangalan. Alright. Yun. Tapos inaral ko siya hanggang sa natutunan ko siya, ganun. Tapos ngayon meron ako mga nakikita na ibang gumagawa na rin. Ganun. Actually, hindi ko lang din talaga matuloy-tuloy. So parang hobby mo lang siya, hindi mo talaga Oo. siya bread and butter. Oo, parang ganun. Parang halimbawa, katulad nung kay Flo G, parang sabi ko, gusto ko lang itry na tao yung gagawin ko. Bakit? Hindi ko alam Ba't eh. tao? I mean, dati ba mga hayop-hayop ginagawa? Oo, actually, totoo. Mga Mga aso, ganun. Speaking of aso, di ba marami kang dogs? Anong name ng mga dogs mo? Oh, sige, habang magulat ka. Ha? Siguro din mong magugulat ako, ha? Talaga. Si Harley, si Molly, Yung favorite, Sansan. yung favorite namin ni Delano. Oh, Sansan, si Fumiya, si Yamyam, si Papay, si Titit. Actually, itit talaga yun. Wala na akong mano. So, parang hindi lang nakakayag akong titit. Ganon. Cool story. Si Gohan. Gohan. Si Gohan. Yung favorite namin. Si Gohan, tapos si Tiny. Legit. Legit. Malaki rin yung tiny mo. Maliit lang. Pero, Kuya legit Tiny, talaga. Tapos, ngayon kasi, Isang tahol siya, naman dyan. Sample naman ng tawol dyan. nakakasama ng loob. Isang rate my bark. Off guard ako doon, ha? Rate my bark. Barks. Okay. So, show mo to eh. Ba't nga pala hindi ka bumatil dati? Siyempre, kasama mo na yung mga battle MC. Nakikita kita sa flip top. Tuwing anniversary, kumakain tayong lechon. Pero ba't hindi mo naisipan bumatil? Kasi sa totoong buhay, alam nyo naman gaano ako kapikon eh. Di ba? So, battle nga lang nito. Sino ka battle naman nun? Yung pinagalitan ako ni Arik kasi pumanik ako ng stage, yung hatak. Sila Abra, Apex. Ang point ko lang kasi parang hindi ko, ako mataas ang respeto ko sa mga battle MC na hindi sa lyricism eh. Yung believe ko nasa way kung paano nila i-handle. i-handle. Yung mga bagay-bagay, murahin yung pamilya mo, laitin yung lahat. Murahin ka mula ulo hanggang paa. Tapos, Damay na lahat tas ng ano. at the end of the day, battle lang. Yung mga panahon na yun, sobrang immature ko. Nakailang issue rin ako noon sa B-side days, alam mo naman yun, di ba? Pero parang doon ako bumibilib sa mga battle MCs natin na paano nila
Alam mo, si Aklas nga, nakaaway ko eh. Di ba? Parang Dahil- hindi ko siya kaya. dahil sa sintas Hindi ko na siya pin- kaya. Parang nung mga panahon na yun, pag minura mo ako, suntokin kita bigla. Alam mo yun? Actually, may isang battle na naaalala ako. Nandun din ako nun sa B-side, magkakasama tayo na. Aha. Parang may isang, nakalimutan ko anong battle to eh. Basta sabi, burat na shots fired kaya pala Tiny yung pangalan ng isa. Price tag yata, tsaka si Abra. Oo, tapos parang nagkagulo yata dun sa VIP. Yun yung yun yung sinabi ni Abra yun. Tapos, Yun si Abra pala. pumasok ako ng VIP bago matapos yung Napigon ka na, battle. napigon ka na. Oo, kasi that time parang sa akin parang hindi naman ako yung kabattle mo, ba't dinadamay mo ako? Kasi parang noong mga panahon na yon hindi ko siya kayang tanggapin na, puta, ba't mo dadamay mo ako dyan? Wala akong bawi. Wala akong bawi kasi hindi naman ako bumabattle eh. Tapos parang sumisigaw yata si Abra ng parang bumawi, bumatil ka. Parang ganon. Ginanon ka? Yata parang Nasa stage ganon. siya nun? Hindi. Parang nung Hindi natin alam to Ay, bago yun ha. Parang Exclusive to. nag-anuhan kami nung bouncer ni Abra dun sa VIP. Ah, may sarili siyang bouncer na Parang pala. ganun Tapos pumasok na. Tapos sinugod ko si Abra. Tapos Yung time na sumarang parang si... ano ko nun Pinuntahan ko siya. Sabi ko, ako ba yung kabattle mo? Ba't mo ako dinadamay? Pero yung tono ko nun, hindi ganito ka lumanay. Paano yun, Kuya Tay? Paano? Sample nga. Bro, ako ba yung kabattle mo? Ba't mo dinadamay? Parang bait ah. Do what works for you. Tama ka, mali ako. Ganun. Hindi. To cut the story short, inaawat na ako ng mga tropa sa loob ng VIP. Tapos si Looney, sabi sa akin, tanda ko yun Tines, battle lang yun, Tines. Ganyan. Tapos target, tapos sabi yata ni Looney noon sa pagkakatandaan ko. Siya rin naman daw dinamay ni Price. Parang So, kumbaga ng panahon na ito, hindi mo pa nagigits na pag battle lang. Hindi. Talagang, ano pa rin, ano lang, siguro masyado lang akong emotional in a way na parang pikon na parang tangina wala naman ako kinalaman sa inyo, nanonood lang ako Alam mo yung ganun? Na Pero umakit ka ng Hindi ka naman stage. nagpa-battle rap kasi Oo. nun, Kuya. Tapos si Arik, nahimasmasan lang ako, nahiya ako sa ginawa ko. Nung lumapit sa akin si Arik, Tines, kalma lang, inabutan ako ng San Mig Light. Parang, nung nahimasmasan ako, tangina nakakahiya yung ginawa ko. Tapos, nagsimula na ako maging mabait. Pagtapos dun, Kuya. kasi naalala ko talaga ng battle namin nila Abra. Umakyat pa rin. Ano to though, ano naman kasi, medyo mainit din talaga, naging mainit talaga yung battle. Para mag-aaway na nga kayo nun eh. Oh, pero kami ni Ice, ano lang kami, parang alam namin entertainment lang naman Kumbaga, gets na namin na entertainment lang siya. Pero ito kasi, hindi naman namin alam na yun, parang hindi siya ganun ka-aware sa battle lang. Literally, for camera lang. Nakita ko to, nasa likod ng stage, parang hahablutin niya si Abra. So, ako naman, syempre yung mga kasama ko, di ko naman kontrolado kung anong gagawin nila di ba? Tapos, ayun, parang... Mali yun. Mali ka talaga doon, Besh. Actually, sinabi ko nga Minado sa'yo, no, naman di ba? Sabi ko, tangina, Besh. Alam mo, minsan, yung mali mo, lagay mo sa lugar. Ganoon ko talaga siya noon. Wala kang sinabi. Wala ba sinabi? Wala ba? Grabe tayo. Yun nga. Pero na-realize ko rin naman yung mga shit na parang tangina. At the end of the day, mukha akong tanga sa mga pinagagawa ko every time na Nung napaka-importante sa tao, minsan okay lang na umaming kang mali ka. Kasi ang daming tao sa internet, parang tangina, papanindigan pa nila na kahit ginagaslight nila yung sarili nila, na magpili-pilitin nila ng tama sila. Isa pa yung kay Aklas, nung battle nila ni Price, nakita naman ng lahat sa internet yun, di ba? Nagngangaratan kami ni Aklas. Tapos yung sinabi nila Narinig ko yun. Sabi mo pa sa papasok ng VIP. Ano, pakanan natin. Kita pa nga yung kamay niya sa frame dun sa battle Gumanon pumawi mga bakyo pa yung kasama mo. Sabi ni Aklas. Lalo ako na bad trip nung sinabing, water gun na nga lang yung baril nyo. Naghihiraman pa kayo. Puta, nakasling bag ako nun. May dala talaga ako nun. Nung mga days na yun, bad pa yun Yeah, bad yun ha. Bad ako nun So, si Tay. pumunta ako, nalala ko yun. Pumunta ako dun, nag-meeting na yung MDK. Pinuntahan ko. Sabi ko, congrats, pero ba't mo ako din damay? Ba't na ganyan? Kaya mo bang panindigay yung mga pinagsasabi mo? Ganun pa ako, nakakadiri yung mga pinaggagawa ko. Palaway ka pala eh. Tapos sabi, battle lang yan, battle lang. Tangin na, pero hindi ako nakabattle mo. Grupo ng MDK, mga 8 sila. Sila Nating L, sila Plasma. Ano na sa'yo? Naka-alerta na. Tangina pala nito Paglingon ko sa likod ko, nawala yung mga kasama ko.
Ako na lang mag-isa. Kaya mo na yun. Pininindigan ko na, may dala naman ako sabi ko eh. Pero sabi ko, nung umapir sa akin si Aklas, sensya na, battle lang. Ayan, Tapos, eventually, naging okay naman kami ni Philip. Brad din yun, si Philip. Brad din. So. Si Aklas kasi pag di mo kilalang personal, isipin mo yung karakter niya, yun talaga. Mabait talaga yan. Mabait. May kupal talaga siya, pero mabait na Mabait tao. siya. Tsaka pag may show, siya, laging on time, minsan mas maaga pa. Sobrang professional. Tapos simula natutunan ko na pag-battle Battle lang nila. talaga. Oo, pero kasi nakita ko na parang noong time na yun, na mga 80% ng mga battle MCs naman noon, Kalapiran pagtapos. Oo, na hindi rin naman nila kayang panindigan yung mga pinagsasabi nila noon. May hugot pa rin talaga. Hindi. Sino ba kasi talaga yung ano? Hindi. Wala, in general, ibig ko sabihin, hindi nila meant yung nasa lyrics nila. Yung kay Damsa, yung pinipilit niya yung laban niya, no? Yung pinaparin. Ano yan? Actually, ito yung totoo niyan eh. Diba nagbaboxing na rin to si Tiny? Sinabi niya talaga sa akin to, real shit to. Kahit screenshot ko pa yung messenger ngayon. Sabi niya, Besh, gusto ko mag-boxing. Sabi ko, bakit? Sabi niya, eto masyado na tong Damse. Pinapamukha niya siya lang yung boksingerong rapper. Hintayin niya ako. Gumanon siya. Sabi ko, Besh, wag. Kasi tropa yun. Tropa yun si Damsa. Sabi ko, bigyan na natin sa kanya yung boxing na ano. Huwag mo nang sabayan. Sabi niya, hindi. Kasi, minamalit ako na ito eh. Mga ganun si Tiny. Kaso, wala. Paawat ng tropa eh. Testingin mo din. Alam mo talaga, lalaban na eh. So, shoutout kay, kay Damsa. Badamsa. Shoutout kay Damsa. Pero nung unang nakilala ko to hindi ko alam kung unang meet natin yun, yung nag-uusap si Denmark tsaka si... Wild din yun. si Don G sa labas ng unang meet pa ba yun? Hindi, laban ni Looney tsaka Saito. Parang nag-uusap sila, medyo Mainit kasi si Decoy tsaka yan. So, si Don G, kausap si Denmark. Oo. Nakalikod kay Don G ako. Tapos, ang kasama ni Denmark, Nakalikod ako. kay Denmark, si Mix. Tapos, Nagpapakiramdaman kami ni Mix. No? Sabi ko, laki na ito ha. Nagtitingin na kami. Nagbubulo kami ni Don G. Sabi ko, wala ba ibang member dyan na maliit din? Kasi kung ano nangyari noon, magbabanatan kami ni Mix. Pero okay naman yung nila, yung ending ng usap nila. Nice naman. Kasi pag nagsuntukan kami ni Mix doon, nakakatawa yung itsura namin. Kutang ina, unang action nyo gagawin yun sa Sumo, no? Tsaka yan eh, yun yung laban ni Saito tsaka ni Looney. Tsaka naglalaban sila nung time na yun na nag-uusap sa labas. May nagbarilan pa noon, may pumutok-putok. May nagputok ng baril pero Si Alex Crisano nandun pa noon. nagubad-ubad pa Pero ata. tangina, nung bago-bago pa ako sa flip top, pag nakapanood ko talaga si Miko, tangina, chilero lang niya. Kahit grabe yung pang-aasar ni Looney sa kanya. Chilero lang yung mukha niya. Wala siyang reaksyon na napipig. Wala. Yan, nabibilib din ako sa kanya. Parang expected ko na sabihin niyo. Kasi nung nag-uusap-usap ba nila Looney, inuuto niya na si Basilio na, hindi tayo magtitira, naasaran lang, parang kulitan. Kasi iniisip ko, sinasabi ko na nito si Kuya Dave. Si Kuya Dave naman naniwala, so sabi niya, hindi ko titirahin si Looney, ikaw kay Looney, ako kay Abra. So parang baliktad. Tapos ako yung tinitira ng dalawa, tapos tinira din siya. Parang binubulungan ko siya, sabi sa'yo eh. Sabi sa'yo eh. Sinasay ko lang kita. Kaya mapapansin nyo sa laban namin, nag-uusap si Basilio tsaka si Looney. Parang sabi ni Kuya Dave na, tumapad daw sa usapan ha. Parang nagagananan sila. May tanong pala ako sa mga battle rapper. Parang, di ba binibigay sa inyo yung kalaban nyo? Parang months ahead, ganun. Mga ganun. Parang nag-uusap ba kayo ng kalaban nyo? Ito lang gagawin natin, ha? Wala Depende pag close mo. depende. Pero meron talagang totoong mag-aaway dun. Minsan natatapat. Ay, mahirap na laban. Parang nung nagka-flip top, wala na masyado talaga magkaaway na pinaglaban. Wala na. Parang iniiwas din yata ni Arik eh. Pero, recently, may napanood ako na parang iba yung hugutan ni Pistolero tsaka ni Shernan. Ano nga yun? Hindi na ako nagtanong. Parang may away talaga na, alam mo yung hugot, may pinagmula. Parang Parang ganun. Tapos bantaan na sila na pag ako nagsalita. Ganun. Speaking of bantaan, Lance, kwenta mo naman kami yung ano ba talaga nangyari? Napag-usapan na natin to sa Rate My Bar, pero... Yung kay Shernan. Oo. Pero okay na kayo ni Shernan ngayon? Ayos lang. So, hindi. hindi, parang wala pa kaming... Formal na pag-uusap.
Huling niyaya ko siya nung ano. Mike yan, Mike. Huling ano kuya, nung usap namin, niyaya ko siya sa ano, sa parang buwan ng wika na ano. Ano mo yayayain mo sa buwan ng Hindi, wika? after nun ng ano, nung pinadala niya ako ng ano, ng sulat. Okay. sulat. Gets. Pala. Kinasuhan niya ako nun, nagsasampa siyang kaso, tas parang... Ay, umabot pala sa ganung level. Ako naman nagets ko kasi hindi siya yung nakalagay yung ano niya. Gets. Okay, Yun nga, okay. katulad sa'yo kuya. Dahil sa Labas battle, ka. sinampahan ka ng kaso. Mm. Saan ba nagsimula to? Ba't biglang nagkakaroon ng sampahan ng kaso? Pero dapat ba talagang nagkakasuhan dahil sa battle rap? Parang sa akin kuya, ano, pag kumapa ka dyan, kahit anong marinig mo wala na. Wala na. Kasi tangina, isa yun sa mga ano ng battle rapper ka eh. Tapos parang ba't ka magkakaso? Kumbaga alam mo na yung pinasok mo eh, di ba? Oo. Ay, yung hindi ko maintindihan kung bakit biglang nagkakaroon ng kasuhan. Siguro same way yun kung bakit ako napipikon. Oo, siguro. Parang ganun. Nang-aaberya lang. Hindi, No? hindi naman si Shernon yung nagkaso yung asawa. Parang ganun din kuya, labas sa ano. Naintindihan ko rin kasi tama nga naman kung ang punto ng battle rap is battle rap lang. That bit mo lang patungkol sa rapper, pagiging makata ng kalaban mo, pagiging wak niya, hanggang dun lang. Pag gumabot na sa pamilya or sa outside that, ano na eh, parang personal na to eh. Pero isa sa pinakawalang yang linya na narinig ko sa flip top yung minura mo, battle yung minura mo yung nanay mo. Hindi kasi si mama, Ano nga nun, di ba? Sa lahat ng PSP na ang dami nagalit nun. Parang sabi ko, magalit ka ba sa akin? Kahit ako napatanong eh, kasi para sa amin ni mama, kasi ano siya eh, sobrang close kami ni mama talaga eh. Ano, kumbaga, malapit lang yung ano. Barkada level. Barkada level lang. Kaya yun, gets niya naman siguro yun. Na part ng battle rap. Pero ano, Ito, alam niya yun na gagawin mo. Hindi, ano yun eh, parang Freestyle na yun no? shit, sa isip-isip ko nun, tangina, alam ko yung magpapanalo sa akin, pero wag sa akin. Pero andun eh, parang sabi ko, Pero men, Anong masasabi mo? Tsaka anong naramdaman mo nung dinis ni Shay yung nanay mo? Hindi, wala talaga yun. Parang sa akin, hindi naman siya yung... Hindi siya nag-matter sa'yo? Hindi siya ganun kalala eh. Kumbaga, Oo nga, pero nung tinawag na cancer yung nanay mo. parang nagets ko naman, sabi ko, tama nga naman, tanga na, nagpasok ako nanay dito. Pero tangina no. ba't nakakabilib? Intindi ko yun eh, parang... Pero syempre ikaw nagsusulat dun sa nanay mo. Pero yung laban niya kay Luxury, ewan ko kung anong tumakbo sa isip nun, nagka-pride das, sinunod niya yung trip. Sabi ko, ma'am, pangit. Sabi ko, that sinunod mo na lang, naka-holorime pa naman sana si mama. Yung nanay niya naka-holorime. Pati rebot nakahanda eh. Yung trip niya, alam mo yun, parang... Alam ko yung mali ko yung ginawa eh, pero kasi tagal ko ng ano eh, kuya eh, parang tagal ko ng pinanindigan yung lyrical shit. O kaya, tapos pinag-aaralangan sa mga universidad, tapos pag tinignan mo yung bulsa mo, walang laman. Alam mo yun, parang... Nagmamatter pa ba talaga kung alam mo naman sa sarili mo yung potential mo? So, ito, nung sell out na ako, kuya, doon lang ako nagkaroon ng pagkain sa plato. Alam mo yun, parang, nung naging puro ako, hindi naman ako napakain yan eh. Nice sense. Alam mo yun, puro ang galing mo, lalim ng bars mo, putain lang yan, yun lang yun. Yeah. Speaking of maraming pera, what's up, Miko? Hindi, ganyan din ako dati kasi nung di ba Shakara, tapos puro Speaking of chakra, by the way, ang angas nung nung ambag. Ready block. Yeah. Hindi, ganun din, yun. ganun din talaga yung nangyari sa akin. Nung dati kasi puro palupitan. Wala pang flip top, talagang puro underground. Yung mga kalaban pa kami mga rapper, mga sandamukal na kalaban pa namin dati. Tapos hindi naman kami nagkakapera, parang ganyan. Nung nakilala ko na yan si Basilio, doon ko na nakita yung mga pwede pagkaperahan yung rap. Sali ka ng TV, sali ka ng mga contest na ganito, mga big time man. Tapos yun, naaral ko na siguro, di ako masyadong focus sa palupitan. Kuya Mix, pero ang pinakamahalaga kasi dun, parang alam mo sa sarili mo, kaya ko rin. Oo, yun. Kaya ko yan. Yeah, wala nang dat patunayan. Nadaanan ko na yung face na yan eh. Parang ganun. Walang nawala, nadagdagan lang. Oo. Mismo. Tsaka pwede mo naman balikan pag may pera na. Yun sabi ni Basilio. Pwede ka naman gumawa uli ng mga ganyan pag may pera ka na. So yun. Mismo. Yun yung Ang hirap din nun, sobrang angas masarap, tapos wala kang pera. Exactly. Tangina. Ang hirap nun, guys. Yung parang,
pansin ko rin kasi nag-jeep ako noon tapos akin ang angas ko. Ilan binabayaran mo sa jeep? Ha? Di okay sa lahat. pero kasi marami akong kasama. So, dati sagot ko na talaga yung mga tropang sumasama sa Cubao. So, parang gano'n kasi, diba, champion ka ng freestyle, dami mong tinalo, tapos sige, una na ako. Para ka ng, tricycle, diba? Parang, Yung ibang nalilinig ko, parang... ang tingin nila sa'yo pa naman, pag rapper ka, kita mayaman yung mga yan. Mhm. Pera yan. Tapos makikita kumakain ka dun sa lugawan sa kanto. Uy, Kasi masarap gano'n kami. Uy, masarap Ganon. yan, Pero doon kami talaga kumakain. Pero kasi pag nakita, di ba si Crazy Mix yung nakikipag-inuman dun sa looban? Nakaboxer. Hindi mo ano yun, rapper yun. Parang ini-expect na kagad nila. May pera ka na kagad. Pag gano'n. Totoo, tangina, wala namang talagang pera dito dati. Totoo Actually, yun. bago lang ang pera dito. Oo, ngayon lang medyo kakaroon. Nung nagkaroon ng Sokme, tsaka lang naman tayo nagkaroon. Pero sa totoo lang, ang hirap din na kasi majority ng mga outsider na wala talagang alam sa rap industry. Siyempre tingin nila sa mga rapper mayayaman eh. Minsan Ganun ba tingin nyo sa mga rapper sa industry nyo? Sa ngayon, oo. Mamaya hindi na. Kasi di ba, mga music video, ganun, mga flex ng pera, ganun. Oo. Kaya parang ina-expect mo lahat ng mga rapper, may mga pera talaga. Totoo rin, ano? Pero nakakatakot at one point. Kasi siyempre kung tingin sa'yo ng mga tao ngayon, lalo na yung mga hindi ka kilala, rapper to, alatas ang business ito, maraming pera to. Minsan ako, nagkakaroon ako ng kaba minsan eh. Oo, Kasi target ka ako agad eh. 'Di ba? Na syempre majority pag rapper ka, alam, may bling ka ganyan. Ako nag-iba yung mindset ko nung parang na-realize ko yun eh, na parang tangina walking target ako. Totoo. May pa naman ako lumabas sa namin. Minsan pag pupudrip ako, may ako pumudrip mag-isa eh. So minsan, syempre di ko maiwasan. Kagaya nung pumunta ako ng Quiapo nung 2 years ago yata to. May sumigaw. Recently lang pala. 2 years ago. Pero yun nga, pumunta ako Quiapo. Parang naghahanap lang. May ako tumingin ng mga, yung mga electronics, yung mga pwede kong mapili lang na random na magagamit ko sa studio ko. Gulat ako, may sumigaw. Cristelano! Gumanon. Tapos pagtingin ko sa likod, yung parang mga sidecar boy. So hindi ko alam kung tatakbo ko o hindi. Kasi... Hindi mo alam kung anong pakay. Oo. Mag-picture lang siya. Pero siyempre, pag ikaw di mo alam kung alam mo yung lugar, pero hindi ka familiar sa mga taong nandun, kakabahan ka talaga eh. Kaya pag lingon ko ng ganun, parang yung tibok ng puso ko, parang tangina mo, ma-hold up ako, kaya magugulpi ako dito. Kasi siyempre, hindi natin maiwasan pag sa social media. Lagi may basher dyan eh, di ba? Di mo naman alam kung gaano ka crazy yung mga basher eh. Kaya nga minsan ako, di ko na pinapatuloy yung mga basher eh. Pero, ayun nga, in real life, mapapaisip ko din talaga, tangina, baka mamaya mapagtripan talaga ako ng personal dito, yung mga ganun. Lalo na ganun yung itsura. Kala nila mayaman ka talaga. Oo. Alam mo yun. So, syempre, may ka Minsan yung karakter mo pa sa rap. Totoo yun. Lalo na pag nagkaroon ka ng branding or yung image mo parang maangas ka, nakikipag-away ka, so may gustong tumesting sa'yo. Hindi mo maiwasan eh. Pero, Besh, talking about that, may tangan-tanga kang ginawa na naalala ko eh. Alin? Naginuman tayo sa the beach. Oh. Tapos nakabangga ako ng nakabisikleta, naalala mo yun? mga tol, hindi tamang mag-inom at magmaneho, pero nakainom lang ako ng kapiraso. Tapos nung pauwi na ako, iniwan ko na sila sa the beach. Sabi ko, uwi na ako nung oras na yun. Nakabangga ako na nagbibisikleta sa Panay Avenue. Talagang laki ng gulong ko, di ba? Umilalim dun yung bisikleta. Buti. Ngayon, tinawagan ko si Chris. Sabi ko, tangina tol, nakabangga ako. Sige, pupunta ako dyan. Nasa the beach lang din ako. Nauna lang siya pa uwi Pumunta siya dyan. Pumunta siya. Doon, inusog ko na yung kotse ko. Tapos maya, kalma ka lang. Ginaganon niya yung nabangga ko. Kalma ka lang. Hindi ka tatakbuhan yan. Rapper yan. Hindi, pero Isip-isip ko, putang ina, hindi naman nakatulong yung sinabi mo. Paano kung isipin nun, marami talaga akong pera, di ba? Definitely pa wala siya nun. Tangina, syempre normal sa atin magkupalan eh, di ba? May mga pulis pa doon sa gilid. Hindi ka tatakbuhan yan. Kalma lang. Mababayaran ka niya. Rapper yan. gusto ko pa sabihin, bakit gusto niya magpa-picture? Sabi ko, binulong ako. Sabi ko, putang ina, hindi naman nakatulong yung sinabi mo. Boom! Pinalala yung sitwasyon eh. Pero kinabukasan, binilan niya ng bike. Oh, pinagawa mo ba? Binilan ko na. Binilan niya ng bike. Oh. Okay na. Kasi natid ko sa, nagtatrabaho siya sa
National Bookstore sa Panay Avenue. Tapos, nung binigay ko na yung bisikleta, dami, mga 6 sila palapit. Sabi ko, tanginan to, babanatan niya ako. Mga katrabaho niya, nagpa-picture sa akin. Nalaman na, sinabi mo kasing rapper ako eh. Iniyabang na na. Rapat Tapos, pa rin nasa malapit doon, nag-text pa sa akin. Sabi, medyo sumasakit po yung balik. May mga sa nararamdaman na, no? Buti na lang sabi ng police, papirmahin mo ng ano na para okay tapos na na. yan. Tapos, Oo. nung gabi nga, binigyan ko ng, sabi ko, pa-check up ka na lang, binigyan ko ng pera, ng gamot, ganyan. Wala naman siya. Buti, nung umilalim yung bisikleta bike lang. niya, nakatalon siya. Ang nadaga na nung gulong ko, yung bike niya lang, yung talaga yung nawasak. Yun. Sabi ko, dadalhin ko na lang to, try ko pagawa kasi baka mahal yung bike. Alam mo, may mga bike na mahal eh. Eh, hindi naman ganun kamahal yung bike niya. Binalan ko na lang ng bago, tapos binigay ko sa kanya yung luma. Bait ni Kuya to. Oo, tapos yun. Ninang Tiny. Tapos yung anak, pinag-aaral ko. Siyempre, joke na lang yun. So yun. Eh, ang point ko, yun nga, nagkakaroon ng connotation na puta, mapepera yung mga rapper na yan kahit parang hindi. ganyan. Pero ito real shit to. Noong January lang, di ba pasok ng bagong taon? Eto, sila Yel, alam yun, papunta na dapat ako dito noon. Tapos sakto, nung on the way na ako, may motor na binangga ako. Hindi niya binangga, nabangga niya ako. So ending, ako may kasalanan kasi lumipad siya. Siyempre, ganun talaga pag motor tsaka kotse. Pag motor, ang nakabangga sa'yo, basta sumemplang siya, ikaw pa rin may kasalanan. Kahit tatanga-tanga siya. Tsaka taga sa amin lang din yun eh. So anyways, dinala kami ngayon dun sa may yung parang sa traffic bureau. 12 hours ako naka-hold. Kasi ayoko maipag-settle. Kasi siya yung bumangga sa akin. Lumipad siya kasi tatanga-tanga siya. Seryoso yun. Taga sa amin yung kahit mapanood mo to, tatanga-tanga ka talaga. Pero anyways, di nasa traffic bureau na kami. Tapos dinala pa siya sa hospital ng Airmat ko. Isipin mo, parang nag-i-inorte pa. Kasi alam nga na rapper ako eh. Doon ako nababad trip eh. Kaya naintindihan kita, galing ka sa akin eh. Talagang gusto kong tapos sabi niya settlement na lang daw, 15,000, nabad trip ako. Pero hindi ko naman para kasuhan kasi yung bangga sa kotse ko, siguro mga 5,000 lang naman yung damage dyan eh. Kumbaga, sayang oras eh. Kakainin yung oras. Tawag dito, hindi naman porket kilala yung tao, dapat sumusunod pa rin. Dapat pa rin, walang bias pa rin. Kumbaga, lang, may konting perks lang. Kumbaga na, kasi minsan, pag-iinitan ka eh. Talagang babalik ta rin ka eh. Lalo na nakakaawa, pipilay-pilay. Nangyayari talaga yun. Kaya buti na lang din, naging unbiased, naging fair yung police kasi kahit papano, yun yung perks ng pagiging rapper din siguro na nagiging fair yung ibang tao. Mismo. Hindi ko naman sinasabi na parang Dapat ganun, mali yun. mali yung tama ka doon. So tingin ko pare in general, na kung mataas yung popularity mo, hindi lang rapper, parang may pros and cons talaga, hindi ka na pwede sa mga lugar na normal. Di ba? Parang, halimbawa, artista. Di ba? Pag pumunta ka ng matataong lugar, dudumugi na, parang mahirap na, hindi lang sa rap. Kahit mga influencer, Kahit ganyan na rin. influencers din di ba? So, di nga tayo nakakita ng mga sikat sa palengke o May public bihira places. kasi. Bihira eh. Pero, ang mahirap lang doon, minsan kasi, halimbawa ako, nag-enjoy ako minsan sa mga public places eh. Palengke, nag-enjoy ako doon di ba? Parang, ano kaya mabibili dito? Pag walang istorbo, dire-diretso ka lang. Parang, yun yung mawawala kapag nagkaroon ka ng popularity. Pero syempre, pag mataas yung popularity mo, nandyan yung pera, nandyan yung... May mga may mga pros and cons din eh. May mga pinupuntahan ka na parang hindi mo na mapuntahan kasi parang diba, minsan dinudumog ka. Minsan kami pag pumupunta ganun, i-chismis ka. Ito, si Shay, ilan ang followers mo, subscribers mo sa... Siguro- Ano bang main platform mo, bro? Reels? Sa Facebook? Long form. Pare-parehas lang pantay-pantay lang Pero kung sa matotal, 500k na ata lahat ng followers ko. Malakas Sa lahat tatlong platform. Nice. Bigyan natin ba? Ha? Palakpak. Lakpak. Nice. Yeah, oo, kasi kung napapanood mo ba siya minsan sa Cyrus Cooks, talagang nagluluto siya. Magre-request kami sa kanya ng sinigang na wagyu. Solid yun. Solid yun.
Sinigang na wag. Oo, may Solid. tawag dito. Yung mga pampafood trip sa madaling araw, eh, naku, yan. Ngayon na kaya? Magpapantok na lang. Ngayon na kaya? Cyrus Cooks. Papapansit canton ka pa niya. Ay. Taka na minsan nga sinasadya ako mag-post ng gabi. Para na marami dito. Demonyo ko. Di mas marami kasi nagre-react. Oo. Ngayon, patulog na Isi-share ako, pa. ganyan. Patulog na ako, nag-post ka pa. Mga ganun. I-share pa yun sa mga tropa. Mas grabe kasi engagement, lalo pag Friday night. Ganun. Dahil walang pasok kinabukasan. Paano ka nagsimula sa Paano ka nagsimula sa trip mong given na yung nag-culinary ka. Ay, Pero mag-content. bakit mo naisip mag-content? Kasi nasa Saudi ako noon, pandemic. Tapos, nauso yung mga nagpo-post ng mga cooking video nila sa online. Ako mahilig din ako mag-post talaga, pero sa profile ko lang. Parang pinopost ko lang yung niluto ko. Tapos may group, kung alam nyo yun, yung What's Our Ulam Pare. Yeah. Yan. Yung kaibigan ko lang yung nag-introduce sa akin doon. Sabi niya, Say, mag-post ka doon. Para, wala lang, kasi mas marami nakakita. Ganun. Tapos nag-post ako ng post, tapos hanggang sa, tinry ko na mag-video, yung mga procedure na, ganyan. Dati kasi picture lang Tapos nung nag-post ako ng video, ang daming react. Parang first post ko, ang daming comments, ganyan. Hanggang sa ginaganahan ako, syempre napapansin na Hanggang sa tumagal, yung mga nakakita, sabi, boss, gumawa ka na ng page mo, ganyan, support ka namin. Tapos yung pagkagawa ko, ang bilis talaga. Parang nagulat ako, isang araw lang, 5K followers na, ganun. Lakas. Tapos talagang iba na yung pananaw ko. Sabi ko, saya pala mag ganito, napapansin ka mga ganyan, yung ginagawa mo. Kumikita ka sa Kumikita pa sa sa meta, no? mga content mo. Oo. Okay. Tapos yun, hanggang sa medyo tinatamad na rin ako mag-work nun. Patapos na pandemic nun Tapos nag-resign na ako. Tapos pinursu ko Sa na yung... kitchen din ang work mo dati? Oo, sa hospital ako, kitchen. 4 years ako dun sa Saudi. Saudi. Tapos yun, tinuloy-tuloy ko na yung pagko-content ko. Kasi ngayon, okay naman, nag-work naman. So, masaya. Kasi hawak ko rin ang oras ko Yun pinakamaganda, yung oras mo talaga. Tapos, Yun. nagagawa ko rin yung gusto ko. Papalo ka na rin sa mga... Hey, guys, baka kasi hindi ka kilala ng mga viewers namin. Ito ba yun? Ayan, sige. Kung di nyo pa ako kilala, Cyrus Cooks, follow nyo na. Ito, yan yung ilalagay nila yung... Lalagay na lang yan, Yung sa baba, sa baba. Lalagay na lang sa baba. Ayan. Dito na lang. Pinahirapan pa natin editor. Yun lang. Yun lang yung story ako, kumbaga yun yung shortcut. Ikaw, Lance, anong hustle mo ngayon? I mean, bukod sa music, bukod sa yung mga nag-teaching mo sa mga school, anong pinagkakabala mo ngayon? Ghostwriting. Ghostwriting. Hindi lang to specifically rap, Hip-hop? no? Hindi. Lahat iba't ibang klaseng writing. Kahit sa music, ganun. Minsan kasi may mga ideas ka na yung di mo ma-execute. So, kailangan mong Paano sa iba. Actually, sa music ganun din May mga, yung mga songwriters talaga, even sa US, may mga kanta sila na nagagawa na feeling nila hindi nila kaya kantahin. Kaya si Chris Brown, na may sinabi nga siya sa isang podcast na parang wala siyang pakialam kung sabihan siya ng mga tao na may ghostwriter siya. Kasi at the end of the day, walang ibang may kayang kumanta nun kundi siya lang. Yun yan. So, sa atin lang naman or sa ibang tao yung tingin nila, may ghostwriter, ganyan. Tsaka, Pero technically music yun Nakalagay naman sa credit yung writer. Oo. Tsaka may naman yun parang co-written by. Tol, may tanong ako. Sa hip-hop, kasi yung sinasabi mo, Chris, siya sa R&B Parang singing siya di ba? Parang, pagkaalam ko kasi, pagdating sa rap, dapat ikaw talaga Depende kung Pride paano mo yun. siya titignan. Kasi, Hindi ba parang okay Ano lang ba ang yun? rap? Parang, Music, diba? ah. Ayun yun. pero kasi ito yun Kunyari, yun nga, balik tayo sa Kunyari may naisip ka, ito meron akong client taga-Italy. Babae, gusto niya ng Dua Lipa type shit hindi naman ako, syempre sa sound tripping ko yan. Ako magsusulat para sa kanya, gantong tono, hindi ko kaya yan, ikaw kumanta, gamitin mo yung note na to. Ayun, hindi. I mean, ibang genre siya Parang Hindi, ang kahit sa sinasabi ko, battle rap. parang sa hip-hop, halimbawa, di ba, more on storytelling ang hip-hop.
'di ba? Kadalasan more on storytelling. Ano siya? Parang paano may bibitaw na maayos yun na kung yung emotion mo yung nandun. Parang kung pinakakantahin siya ng ibang tao na hindi naman talaga sa kanya nangyari. Siguro Bagay. kung kunyari ito, iba sumulat, tas hindi during na nag-uusap kayo. Tas ginamit mo. Yun yung scene. Pero kung talagang, bro, need ko ng help. Gantong presyo. 3 rounds. Tapos, bibuild nyo siya magkasama. Alam mo yun, parang hindi Magkasama kayo. kumbaga kahit na may katulong siya dito, tunog ikaw, siya pa rin. Kasi idea mo lang din naman yun. Yun yung ginagawa ko as ghostwriter. Parang, hindi ako, ikaw. So curious lang ako sa battle rap. May gumagawa, akala ko asaran lang yun na sinulatan. Nangyayari talaga siya sa battle rap? Pwede siyang, pag tinignan mo siya, sulatan talaga. Pero kung titignan mo siya as, sa ibang perspective, parang siyang brainstorming. Ah, okay. Kasi dalawa kayo nang ginagawa nyo yun. Kumbaga nagtitake pa rin siya ng part. Ganun din naman kami nila Plague G. Magkakasama kami nagsusulat. Tapos ambagan ng mga ideas. Yes. Pero it doesn't necessarily na parang susulat ko tong battle lines na to, tapos ipapasa ko na lang sa'yo, bala ka na dyan. Hindi ganun yan. Kailangan parang, ako kasi ginaguide ko pag yung tao exhausted na o kaya burnout na, nakakalimutan na nila kung ano yung kaya nilang gawin. So ako, Wala silang kasama. may halong yung pagiging ghostwriter ko parang therapy na rin na, hindi, ito bro, ikaw lang din yan Ikaw, may isip mo yan Hindi mo lang na ngayon kasi nasa situation. Parang nasa coaching. Coaching parang siya. coaching stage ka. Parang Kasi coach ako sa iba't ibang sa vocal, nag-ano din ako ng writing sa Olonga po ng mga nagturo din ako sa Ateneo last time na. Parang sa akin, siya pride kapag sulat ko, bitaw mo. Oo, tama. Dito, tayo, dahil scattered yung utak mo, ilagay natin sa board yan. Tutulungan kitang buuin yan. Ganun siya. Parang pag ako nagsulat, parang lugi pa ako dito bayaran mo ako doble. Pero pag sinamahan lang ito, alam mo yun? iba-iba rin yung yung writing process. Meron din kasing artist na may mga nakikita ako sa studio na talagang kailangan ng help. Meron din na parang huwag mong pakilaman. Ano ko to, verse ko to. Legit Huwag yun. mong ADHD pakialaman yun. dito. Yung meron ding ako kagaya ko, nahihirapan ako mag on the spot. Kasi parang sobrang mabilis ako ma-distract. Parang gusto ko pagka nagsulat ako sa comfort zone ko. Minsan, kasi pag nagsulat ako, minsan may times na 6 lines lang. Tapos mamaya ako na itutuloy. Antok ako, bro. Kasi pagka nag on the spot, parang may pressure na. Pressure ka. May pressure na, putang ina, kailangan ko nang gawin to dito na. Pero kuya tayo parang pag tinignan mo lahat ng works, parang pinakamalalakas nating mga verses na sa on the spot. Yung parang Totoo, legit. pag masyadong matagal. Eto nga, hindi nagsusulat to Shit, no shit, hindi Freestyle mo? nagsusulat yan. Kumbaga, Pag nasa kasi mic may lang sarili siya. akong studio. So, recta record ako. Recta record. Pero punch-in, hindi ako yung kagaya ni Heb na one take. Tarantado yun. Men, one take, Heb. Huli mo, parang Ganun siya. Nakilang kanta na kami. Actually, 3 nga yun. Yung isa hindi ko na nilabas Parang Jay-Z, no? Oo, iba. Pero kasi ako, punch-in. Tapos legit yung sinabi mo, kung ano pa yung parang di mo ineffortan, yun pa yung pumuputok. May kalmado, less 30 pressure minutes. kasi. Tapos yung ibang kanta ko, inabot ng 2 days. Hindi pumutok. Pero kung ano yung laging on the spot, yun yung pumuputok. Literal na walang effort. Parang, lang, lumabas lang talaga yung kumbaga words. yung vibe mo nung mga oras na yun. Oo, kaya mula nun, di na ako nagsulat ulit. Parang balik ko na lang yung dati ko na recta record na lang kung ano maisip ko. Pero hindi rin ako komportable most of the time pag yung process ko, recta record. Oo. Pag kaya kong sumabay sa ibang tao, kung magsusulat ako or kahit, yan, basta sulat. Pero pag yung gusto kong mag-freestyle lang, gusto kong mag-isa lang ako. Kasi mukha talaga akong tanga pag nagre-record ako. Kasi ulit-ulit. usually, imamumble ko muna. Pag Paano, nakuha ko sample. Mahilig ako mag-ganon Tapos kakapain ko pa yung melody nun. Skeleton flow. Oo, skeleton flow. So pag may idea na ako sa magiging melody ng buong 16 lines, for example, doon na ako mag-freestyle. So, balik na ako sa pinakang first part ng verse. Record akong 2 lines. Pag hindi ko trip, palitan ko lang. At least ang bilis ng process. So technically, kaya kong gumawa ng kanta sa loob ng 10 to 15 minutes lang.
Pero hindi yun all the time maganda sa tenga ko. Kaya pag pumunta ka sa studio ko, sa PC ko, meron doon 100 songs. Pero maglalabas ako ng kanta, sobrang bihira. Kasi hindi ko talaga trip eh. Pero ito rin, hindi ko maintindihan. Minsan ko ano pa yung hindi ko pinaka-trip na nilabas ko, yun yung pumuputok. Kaya hindi talaga nagme-make sense sa May akin. napanood akong podcast ni Bugoy, Two Joints, kasama si Ghost. Parang pinag-uusapan nila yung recording process ni Haring Mangi. Nagulat daw si Bugoy. Nagulat daw siya na punch in, line per line daw mag-record si Haring Mangi. Tapos walang sulat. Hindi, may sulat naman pero line per line. Tapos Isang take, tapos isang take ulit. Oo, bawa. First line. Tapos stop. Punch in ulit ng ganon. Tapos sabi nagtatanggulan si Ghost tsaka si Bugoy. Kasi parang sabi ni Ghost, minsan maganda pa raw yun dahil sa mixing gumaganda wise, talaga. mas maayos. Kumbaga, Perfect. right there and then, mamimix mo na. Tapos sabi ni Bugoy parang, kasi ako, nung mga era na yon, ako sanay ako mag-record ng isang diretso eh. Pag nagkamali lang ako, tsaka ako lang uulitin yung magpa-punch in ako ng line. Si Bugoy, ganun din. Sabi ni Bugoy, nagulat ako the way na mag-record si Haring Mangi, ganun. Kasi ako sanay ako ng spit ng one take. Sabi niya, parang, so naisip ko parang, ako pala yung tunay na talented dito. Sabi ni Bugoy. Pero kasi, kung iisipin mo, kasi ganun, nakasama ko mag-record si Bugoy, ganun talaga kami mag-record eh. Isang straight eh. Diretso. Oo. Pero, iba-iba rin kasi ng ikaw, anong bilang Na-try ko yan kay Kuya Med. Sa Moro Beats, talagang hindi siya pumapayag ng isang straight, no? Sabi ko, tangin na mo Kuya Med, ayoko ng ganito. Sabi ko, mag-record ka lang sa... Parang gusto ang punto kasi niyan, Kuya, pwede naman yung parehas. Pero ang pinaka tinitignan nila dyan is kung kaya mo yan ng live. Kung nirecord mo to ng walang hingahan talaga na Dire-diretso. hindi, one take, tas hindi ka huminga dito, next one take ka, parang dire-diretso. Pag nilive mo yan, hingal ka. Mismo. Tas iba na yung magiging... Nakita ko yan sa narinig ko yan kay Yuri Dope. Hindi daw pumapayag, nung XB sila, hindi daw pumapayag si Flo G yata, si Klee, at saka si Honcho that time, na magre-record ng hindi isang straight. Kasi unang-una, yun nga, yung ability mo na ma-perform siya sa live, at saka yung emotion, isang straight na maayos, yung same vibe. Kasi pagka nagpa-punch in ka, nag-iiba yung frequency Nag-iiba yung energy mo. Distance mo. Oo. Pagkabitaw So, ganun. Pero meron namang ibang nagpa-punch in, kagaya ko, or sa ginagawa ni, let's say, namin ni Cursebox, hindi ko sasabihin agad yung next line. Kumbaga, sasabayan ko muna yung prior lines. Para pantay yung vocals. Para pumantay. May ganung iba-ibang diskarte, no? Sa magandang mic yun, Kuya. Oo. Meron ding style na medyo matrabaho. Talagang chop lahat. Pero may tawag doon, vocal comping. Which is normal lang talaga. Pero one take mo siya ng siguro mga 10 vocal Tapos chachap-chapin na lang. Ganun Chop-chopin ang mo magtrabaho. lahat. Pilian na lang. Hindi, kukunin mo yung vibe na... pinaka-perfect. Oo. Yung Kukunin sinend ko mo. sa'yo, Kuya. Talagang chop. Depende rin sa type beat eh. Parang halimbawa sa mga hyperpop na beats. Pagka ginawa mo yung pa-isa-isa lang talaga, halimbawa isang linya, bawat isang word, yun lang ire-record mo. May ibang vibe din siyang nakukuha eh. So parang kung halimbawa yung dati na hindi pumapayag ng hindi isang take, parang mas nagiging yung music ngayon eh. Yung Wala, diversifying. nag-evolve na. Ako kasi parang Gusto nila ng may quality vibe talaga na. May vibe talaga na iba eh. Napanood ko yan kay Billie Eilish, interview niya. Sabi niya ngayon isang kanta niya, 80 takes yung vocal recording niya. Takes. Yun yung comping. Vocal comping. Even the Pipiliin syllable, mo. kung feeling niya... Off. Actually, yung artist na lang din nakakarinig dun eh. Na parang kahit yung Tao, isang hindi na. syllable lang. Ako minsan pare yung hinga, yung ganun, tinitake ko pa yun eh. Legit ako rin, ganun. Hingaan lang yun minsan. Kailangan may hinga pa no? Oo. Pag hindi ka huminga, parang kulang yung yung Tsaka, pagbitaw, may parang vibe kulang. talaga na kahit yung syllable lang yung papalitan mo. Oo. Kasi ako parang,
nagigets nga sinasabi ni Lance yung especially kala Kuya Med. Ano yun syempre rap skills yan Ayun yung hip hop di ba? Pero kasi ako parang nasa point na rin ako na parang hindi naman sa maangas pero wala nang kailangan patunayan Guys, More, ang pinakapunto talaga niya, may studio na kasi tayo. Kaya, yun Yeah. yan. Hindi mo nasasayangan Ang oras nakakaya, nila. ang nakakaya kasi, kung may nagre-record sa'yo, nakakaya sa kanya, tapos ang dami mong take. Unless ikaw yung nagre-record sa Nag-aantay. sarili mo, di ba? May Game? nag-aantay sa'yo. Paulit-ulit. Tigas na yung space bar. sa Galit ano? na. Ulit? Okay na. Curious ako sa Chakra, paano ang recording process nyo? Kasi syempre, yung mga matutulin to No, hindi, may si Kial dire-diretso yan Tapos pag may sablay na lang, tsaka lang niya uulitin. Si Smug, may siguro kung hanggang saan siya Paputulan ng hinga. paputulan. Tapos kasi inaano niya yung tono medyo iba-iba kami. Si Plig G, pag nakalis na kami lahat, tsaka lang siya. Kasi sa studio niya kami nag-record. Tapos ako dire-diretso naman ako mag-record. One take ka. One take. Tapos, tama, one take. Pero, tapos dinodouble, ko na lang. Tapos sabi ko, pili ka na lang ng Pero hindi na ako gumagamit kasi ng double dub. Sabi ko, pili ka na lang ng pantay. Speaking of double dubs, kasi dati, naabutan ko yung first time ko mag-record ng unang-una kong kanta. Iba-iba ng way ang mga engineer paano kapag record din. Dati naabutan ko pa yung main vocals, Tapos double. double, Tapos may fillers. fillers. Yun lang. Tapos, nung tumagal, Naging na lang, dalawa na lang. naging single na lang, Tapos ad-lib. fillers, tas ad-libs. yan. Kasi may nagsabi yata, may narinig ako na hindi professional pagka dinoble mo yung vocals mo. Parang gets mo. Iba na kasi technology Oo nga, ngayon. oo. Lalo na yung mga mixing engineer ngayon. Exactly. Minsan di na nga nila kailangan ng double kasi kaya nilang mag-insert ng plug-in dyan, yung kagaya ng doubler. Yeah. So, Hindi kasi pag single take, minsan sobrang linaw niya kumpara sa papatungan mo pa. Yung clarity ng single take. Hindi, kumbaga parang pag single take, parang mas malinaw, mas masarap pakinggan, clear na clear. Kung Madaling i-double mo sabayan. pa siya, parang Magulo na. nagiging magulo. pero depende sa sauce. Kumbaga kung ano Tsaka yung ano vibe siya. na hinahabol mo Kasi sa kanta. that time nung nag-record ako, syempre bata-bata pa ako. Yung boses ko kasi talaga namang alam yung manipis di ba? Tiny talaga. Boses ko manipis talaga. Alam ko pag mga ganun, yun yung lang yung dinodouble. Kaya ako Para nagdo-double kumabay. dati. Oo, kaya manipis yung... Ako muna. Hindi, yun nga. Yun nga, kaya ako pinagdo-double. Kupal talaga. Yun yung kaya ako pinagdo-double dati dahil doon. Ikaw na. Hindi, may kikwento lang ako. Naalala mo yung munta ka sa studio, sa Taytay pa. Sama mo si DZB. Pare, mga nagsulat sa hangin. Mga 1 minute. Tapos tinake niya yun, mga 2 takes lang. 24 bars. Nagsulat sa hangin. Oo, hindi ko nga alam eh. Nakatingin naman siya sa hangin. Tapos parang nasusulat niya talaga, di ba? Natandaan niya. Tapos parang habang nagre-record, nakatingin siya dun sa hangin. Binabasa niya sa hangin. Nabasa niya, tol. Tas, Ang malapit doon, binubura pa. oo, hindi, mali pala. Dito to, binubura niya. Ginawa, hindi, mali. Sulat niya ulit. Sige, take mo. Pero man, realization ko talaga, iba yung mga bata ngayon. iba, May iba. artist ako, si Baby Draco, hindi rin nagsusulat, pero mas malupit sa akin yun. Actually, sa kanya ko natutunan yun na pwede pala yung ginagawa niya, yung parang punch-in lang. Pero yung bata na yun, 12 songs one night. Yung artist ko na yun. Kaya siya nakakagawa ng 12 songs one night kasi hindi siya nagsusulat, direct to record. So, sobrang productive. Nung punch in, ina-play, punch in. oo, punch in, Para punch malaro in niya lang. pa yung flow. Pero yun nga, ang laking factor, kung marunong ka mag-record ng sarili mo. Yun. Kasi ang bilis ng process eh. So, nung natutunan ko sa kanya na pwede pala yung di na ako magsusulat, ginawa ko siya. So, in 2 months, nakatapos ako ng album, lahat yun walang sulat. Pero pinakang first ko talaga nakita na gano'n na, as in one take, walang sulat. Walang si Hev. Punta siya sa studio, first time niya dumalo sa studio. Last 2023 yata yan, parang gano'n. So, anyways, pasok siya sa studio, sabi niya, play ka ng beat. Play ako ng random beat lang. Tapos, yung beat pa nga naalala ko, whack pa yung beat eh. Kasi produce ko yun. Bagong producer pa lang ako ng panahon na yun eh. Pero wala siya pakialam, bounce lang siya. Tapos, inabot ko sa kanya yung mic ko, yung mga pang live performance na mic lang. Mamambo lang siya ng 5 minutes. Ganyan lang siya, bumavibe siya. Tapos, maya biglang kumalapit sa akin. Sabi niya,
record tayo. So, pag ano sa kanya, seryoso ka ba? Tapos, sige, record tayo. Pag-click ko ng record, putek, one take. Tapos, nung natapos na siya mag-record, sabi ko, ano next? Yun na yun niya. Saan sayo niya pa? Tapos inisip ko, may ganitong rapper. Kasi yung mga napapanood ko ng ganun, sila Jay-Z lang, sila Lil Wayne. Putik, may ginto sa Pilipinas. Doon na ako nabilib sa kanya na parang putang, deserve talaga na itong batang to yung nakukuha. Ilang taon na ba si... 13? Mga ganun. Bata pa talaga. Pero si Heb, matagal ko na naririnig dahil sa kuya niya, si MC, tropa namin yun eh. Hype ko. So, matagal na sinasabi talaga ni MC na may utol siya na ganito kalupit. Nung una, the way niya binebenta niya yung kapatid niya sa amin, parang di kami masyadong makapaniwala kasi tagal na natin. Ako, di ba lagi kong kasama yun kasi may mga kanta kami noon. Tuwing sasabihin niya sa akin nung hindi ko pa naririnig, parang the way niya ibenta, parang natutulig ako. Parang, oo, sige, papakinggan ko. Tapos, nung narinig ko na, sabi ko, putang ina mo, galing nga. Yun. Kasi parang, ang galing din kasi, kumbaga yung nangyari kay Heb, at the right moment, at the right time. Alam mo yung mga ganon, may mga nalapitan na mga tamang tao. Ganon. Tapos, kasi yung talent, yung skills, given yan eh. Kasi, pero kahit gaano ka kasi kagaling, kung yung paano ba yung Circle mo. yung opportunity wala eh. So ang galing kumbaga nagsaluhan lahat. May term sila sa ganun eh. Parang ang word is savant. Parang ayun din yung sinasabi nila na sakit ni Jay-Z. Pero hindi siya sakit talaga. Parang Savant. Oo, Search parang natin yan, search. Sige. SAVANT. Oh, Ano siya? magandang scent ng pabango yan. Savant. De, pero ano siya, term siya ng mga yung mga gifted talaga siya. Parang ganun. So nung na-witness ko talaga si Hev, parang doon ko na-realize na nag-exist pala to, hindi lang sa mga napapanood ko, pati sa actual na-encounter ko na ito, ganun. Yung kata namin, Zero Facts, ganun din. Walang dalang notebook si Gago. Punch-in lang. Yun, punch-in siya doon. Pero yung pinaka-first song namin talagang one take. Doon ako nabilib sa kanya. Yeah. Nung una ko napakinggan yun, di ba, ikaw nag-introduce sa akin nun kay Hev. Pare unang rinig ko pa lang, yun yung tunog ng taong nagbatak sa studio eh. May Parang nasa isang ano siya, taon, Canada? 2 taon na walang ginawa yun. Yung ganong tao, yung ganong tunog, nagbatak lang yun. Minsan ka nakakita, nasa Canada tour siya ngayon. Anong ginagawa? Gumagawa ng kanta. Eto hindi ko alam kung nasabi niya na to sa mga ibang mga interviews o kung sino mang handler niya na nasabi na to. Pero bilang kaibigan ko si MC, yung kapatid niya, nakwento sa akin, binili niya raw ng second hand na computer si Hev para sa school, online class. Tapos, nagulat na lang siya, pinaparinig sa kanya ni Hev yung mga gawa. In the spot, naka 12 mixtapes. Dami. Gaano ka ka-addict nun magsulat para maka 12 mixtapes ka nang kakabili lang sa'yo nung second-hand computer? Oo, man. Pero pagkakilala ko din kasi kay Hev, introvert. So, syempre, usually yung mga ganun, naghahanap ng escape. Which is, most likely, yung music yung naging escape niya. Ikaw bro, na ano ka rin ba sa music? Musically inclined ka rin ba? O listener ka lang talaga? O tumesting ka? Listener lang talaga ako. Pagka nagluluto ka pag nagluluto ka, may specific ka bang klase ng mga tunog na trip mo pakinggan habang nagluluto, ganun? Yung mga gusto kong mapakinggan pa nagluluto ako, mga mga Y2K na mga na mga upbeat. Mga rapper. Kasi parang umaano yung bilis ko eh. Foreign? Kung ano yung bilis ng song. Foreign o local? Kahit kahit may mga OPM din, may mga ganun din. Mga Nelly, kung Y2 ka yan, mga Nelly. Mga ganun. Nelly Portado. Tapos yun, parang, di ko alam, basta parang sumasabay yung bilis ko. Kasi pag tahimik, parang ang bagal-bagal ko. Sobrang relax ko lang. Same Parang shit sa mga kung nagsusumba. bakit nag-gym or nagsusumba. Parang yung ganun. Upbeat, no? Parang ganun din. So, mas napapabilis yung halo mo pagka... Oo, ganun. Tapos parang Tsahing hiwa. sinasabayan din yung beat. Parang ganun. Nakinig ka ng twista, no? Yung pag-chop-chop mo ng sibuyas. Talaga. Sobrang bilis na po. Okay na yun. Ayun. Daliri. So, yun nga. Di ba?
Tol, malaki din kasi epekto ng music sa ginagawa mo eh. Oo. Alam mo, pre, pag nagda-drive ako, mga mellow lang eh. Max Car Guy. Hindi naman to. Hindi kasi, pagka yung ano ka, yung pang patok talaga na kanta, pre, mapapabilis ka eh. You Baka see me rolling. makakabangga ka pa, Gago legit. na-hype ka eh. Kaya nga 'di ba pag Tokyo sa Drift ano, 10. sa mga club nga sino ang hari doon, yung DJ. Kasi siya yung nag-ano ng mood Nagsiset ng vibe ng mood. So kung mabilis yung BPM niya, alam niya kung paano kontrolin yung crowd gamit music. Galing. Ito, yung Totoo. driver ko, putik, for mga tugtugan yan. Ano eh. Barry Manilow. Iba yan si Jong. Iba yan. Naalala mo nung pumunta tayo ng Pampanga, sumakay ka sa kotse ko. Oo. Mga songs ko doon? Somewhere down the the road. road. Kasi may time na ano bro eh. Kaya sabi ko, pag may nag-video talaga dito. Alam mo kasi- yung mga long drive na ayoko makinig ng rap. Oh, minsan kasi Nauumay- parang ano eh. Kasi rapper na ako. Rapper na, Nandito na mga tayo sa eksena na to. Tapos yung mga ganong moment yun. Papatugtog pa tayo Di ng ba? rap ng ano, Pero araw-araw. ang pinapakinggan ko lang talaga na rap, usually, Crazy Mix. Yun yung nasa Spotify ko. Wow. Pero kidding aside, yun, masarap pakinggan minsan yung mga mellow music lang sa... I'm sure Beatles. kahit ikaw eh. Beatles, Bee Gees, Oo. Bread, yung mga ganyan. Oh, lahat Sarap ng mag- B, lahat ng B. Lahat Beatles, Bee Gees. Linis kan, sarap nun. Bedang. Uy! Oh, pre, meron ako nasakay na tropa na rockista. Pari, road rage eh. Pre, sin talaga yung Road busina rage, niya. Talagang Sinasabay ba? sulit na sulit eh. Nag-drive siya no. Pow! Hindi kasi- Pow! Hindi ko lang alam kung ano yung mga ano eh, hindi ko kasi genre yung rock, pero yung talagang metal, yung mas maano talaga Hard. Oo, hardcore talaga. Tapos na, minumura niya lahat ng mga ano, tangina, lahat ng tumatawid, pati mga commuter, pati yung... Wala akong namamaril yan. sobrang hardcore niya. Yung busina niya, kinustomize niya. Yung mga pang-jeep pag inatak, hupaw! Okay na yun, Besh. Okay na yun. mga bawi. Di ba birthday? Di ba birthday? SUV ba yung sasakyan yan? Okay na yun, Mix. Oh, sige. Kada naririnig ko talaga yung pangalan ni Crazy Mix, di mawala sa isip ko yung boses ni Looney. Ay, yung ano. Crazy Mix file size 80 gigs. Oo. Tama ba yung sinabi niya? Ano, nabilib talaga ako. Kasi ang tagal ko nang iniisipan ng multi yung Crazy Mix. Ang naisip ko lang, sexy chicks. Siya. Nakita ko yung baby pics ni Crazy Mix ng 1986. Tapos, kung 1986 sana ako na perfect na sa 1987 kasi ko. Pero 1986, tapos inisip ko, ano kayang pandulo nito? So in short, mali talaga si Looney. Oh, hindi, na ano siya. Siguro, Hindi counted yun. nirhyming niya na lang. Kasi multi 1986. Pero nung file size, 80 gigs. Utang ito parang tangin ng lupit nito. Parang lalo ako nabilib pa sa kanya imbis na kabattle ko siya. Parang iba yun Looney yun. Nag-selfie ka na, tapos nag-error, diba? File too big. Dahil nung may kagay. Sinesave niya, file too big. Okay na yun, thanks. Okay na yun. Hindi ka kasali, hoy. Shoutout, syempre. Shoutout. Yeah, Shoutout Sa nga The pala sa Accents. The Accents. Yeah. Yan, The Accents. Wala na pala. Parang kailangan ng refill. Oo. Parinig records, ha? Ikaw, pagka nagtatahi ka ng mga rag, may anong mga specific na pinapakinggan? Depende. Punch in ba? Kahit ano lang. Music naman na kahit ano lang, minsan mga local, ganun. Pero madalas talaga, mga si Rafi Tulfo talaga eh. Legit. Totoo, actually. Sa line natin ngayon. Ano sabi mo kagabi? Nung tumatawag kay ni Tiny. Di ba na Hindi ka sumasagot. Oo. Baka nanonood ng Tulpo. Oh, actually nagsiset na ako nun kasi sabi ko marami ng bagong episode. Anong favorite episode mo kay Tulpo? Yung Ibalik mo. hindi. Ibalik mo yung Wait lang, hindi. Yung Alam mo yun? Oo. Yung nanay, ginawa niya yung anak yung nanay, ginawa niya yung asawa ng anak niya.
Yung himud-himudin, yung gano'n. Yun. Pero meron, speaking of that, meron ako nakita doon yung parang isasama lang kita sa koleksyon ko. Uy! Oo. Di ba? Wild din yun. Guwapings. Pangklase rin yung platform ni Kuya. Si Wala, Tito may Rafi. weird no? talaga yung mga Balik mo yung pakikinggan ko. sasakyan. Oo, basta ibalik mo rin yung... Ibalik mo yung DJ MOD ko. Parang, tangina kung ikaw yun, talagang magsusuri ka na lang eh. Di kasi mababalik Paano yun. mo ibalik yun? Maghintay ka na lang sa kaso mo. Ay, hindi na po, Sir Rafi. Papakamatay na Makamatay lang. na lang. Ano? Di ba? Ikaw yung mali ngayon. Tapos biglang binabaan siya. Parang, na-stand si Rafi noon. Parang, ay wag naman. Ay wag naman. Kasi ako, sapak. May Daming mamatay mga nga. magagandang moments talaga. Pero yung ang mga laugh curious trip. ako, nagpakamatay ba kaya talaga yun? Hindi yun. For sure. Pag sinabi ng tao na magpapakamatay, hindi niya gagawin. Totoo. Sa bagay, buhay pa si Hindi- Chris. hindi Ano kaya- ngayon? Oo, di ba? Naranasan ko yun. Hindi kaya scripted yung iba doon. Ay, Hindi kaya hindi, scripted. hindi. Kasi kami na, lagi ng pila dun. nagpatuloy May kami, action di ba? center sila, Besh eh. May action center talaga sila. Pero pinipili nila yung magandang Yung kwento. yung Mas hahatak ng pina-priority nila. Ano yun? Ay, yung pumapalag. Pero may napanood ako doon yung tomboy. Yung sabi niya, the car parking. Di ba? Yung Look, listen. look, listen and learn. Oo, yun. Love trip Sa din. foreigner. Minsan kasi kuya, parang ano yun, no? Pag andun ka na sa spotlight na kukupaling ka na ng media, parang minsan sasakyan mo Guguluhin na mo lang na din lang. eh. Kaysa magmukha kang kawawa. Gagaguhin mo na lang din talaga para ano. Sasagot ka na lang talaga. Ang daming, ang gulo ng mundo, no? Hindi, I mean, ang point ko, ba't ko sinabi yun, kailangan pa ng mga ganun klase ng platform para ilapit mo yung problema mo na, gets mo ako? Kaya namang Oo, parang dapat may mga bagay na hindi na dapat umaabot sa mga ganung... may Alam mo yung personal na problema to, ba't kailangan i-broadcast pa sa... Tsaka kuya, mas marami pang nakapilang tao dun na mas makabuluhan yung reklamo nila, no? Hindi, ang nakaka-bother para sa akin, mas takot yung tao kay Tulfo kaysa sa gobyerno. Kumbaga parang papatulpo kita. Narrative. Parang nangyayari. mapapaya. Ibabulok yung sistema ng Kasi ano, Pilipinas bawat masyado. orado. Parang siya na yung siya na yung parang Pamantayan ng pamantayan ng mga- pagbibigay ng hustisya. Siya na yung justice ng Pilipinas. Pero kung parang tutusin, hindi naman siya husgado. Oo. Diba? Siguro yung gusto kasi ng tao dun na parang hindi lang on the spot na aarigluhin live on TV. Mapapanood. Tatawagan Mapapanood pa kasi. yung kilala niyang batikang ano. Pero isipin mo kung gaano ka effed up. Nagme-make money yung mga taong yon sa personal mong problema. Na ikaw rin naghain sa Di ba? kanila. At saka, Malakas yun. isang pagpapatunay na fucked up yung justice sa Pilipinas. Dun si... Nakita mo kung gaano tayo kengkoy ni Vitali. Oo nga eh. Yung nakaraan. Di ba? Kala ko nga naka-drugs eh. Ginoon GTA yun. Tapos nakaposas na siya. Kinikengkoy niya pa si Romulo ba yun? Yung nagsasalita. May press con. Parang, diba? Isipin mo yun, men. Ba't kaya? Hindi ko alam eh. Kasi kung alam ko, pipigilan ko yun eh. Natawagan mo sa... Hindi, kung yari sa event ng Flip Top siya naggaganon. Tapos Tapos nandun ka. Ano? Ang gagawin mo? Depende. Kung nung mga year 2010, Yung mga Evil 30, Tiny pa, Evil Oo. Tiny. Baka nakiisip. Pero I'm sure, no shit. Kung sa mga ganong event nagkupal yun, right there and then, babanatan yun, tol. Kahit hindi Sa, na ikaw sa, eh. sa hip-hop event, babanatan yun, tol. Kasi parang ang kupal na masyado eh. Kung yari ikaw hinawakan, pinagtripan ng buhok mo ganun. Ay, putang ina. Kahit ngayon. Kung ngayon, papatawarin ko siya. Di ba may isang ang kumakalat na video kay Misterio? Foreigner yun. Parang ano daw mao yung foreigner tapos ng bastos ng babae. Tapos syempre si Misterio tagal na sa game nun, 'di ba? Tsaka sobrang bait nun in real life. Si Alexis. Si Alexis, sobrang ang bait nun, sobrang humble. Tapos makikita mo may kumakalat na video, may binubugbog na foreigner. Iba ang mga foreigner talaga sa bansa natin. Hindi naman lahat pero may mga talagang feeling nila Kupal. untouchable sila. Tol, Parang isipin ganun. mo kung gaano minsan ka walang disiplina yung mga Pilipino, naiisip ko lang din. At saka kung
paano tayo kengkoy ng ibang bansa. Kagaya nun, una tayo lumayo, Vitalitas, yung ibang foreign na mga dayuhan dito sa atin. Kinikengkoy lang tayo. Yung bansa natin, parang hindi sila takot sa batas. Pero ang Pilipino, pagka nag-Saudi ka, takot ka sa batas ng Saudi. Nag-Macau ako, nag-Dubai tayo, nag-Hong Kong tayo. Sumusunod tayo sa ultimong pagtawid, sa tamang tawiran. Mga Pilipino, ganun dun. Pero sa mismong bansa natin, di natin ginagawa yun. I mean, hindi tayo ganun katakot. Diba? Parang anong mali? Tao ba o yung implementation ng mismong batas dito? Tingin mo? Pareho. Siguro wala silang tiwala sa batas natin. Bulok na sistema tapos tarantadong mga tao. Yun lang. Actually, para sa akin, yung mga batas okay naman. Marami tayong batas, hindi lang sinusunod. Pero Wala lang nag-i-implement. Wala lang leader na parang Magandang example paninindigan talaga. niya yung batas ng Pilipinas. Halimbawa, bawal yung ganito, bawal magubal sa ganyan. Dapat talaga panindigan. Tapos i-disseminate yung impormasyon hanggang baba ng pinakababa, local government, di ba? Pero sa Olonga po hindi ganyan eh. Nakapunta na si Yun nga yung sasabihin ko eh. Olonga po, tsaka yung Pag-ubad. Sa amin sa Marikina. Ewan ko kung lahat kayo nakapunta na sa Marikina. Linis Sa amin sa hometown namin ni Gab, walang mga nakakalat na basura. Bawal ang nakahubad. Tsaka kahit konting kalat kasi pinapulot ng Oo, ganun sa amin. Siguro, bago kasi siguro sumunod yung mga taong na magkaroon sila ng initiative o ng disiplina, siguro good leadership muna yung dapat magsimula. 'Di ba? Yes? Yung sa isa sa mga solid na napuntahan ko, sa SBMA, parang nasa US, di ba pag stop sign, hindi na kailangan ng stoplight, stop sign. First stop, First stop, first go. Ganun sa kanila eh. Talaga doon disiplinado mga tao. Kaya naman pala, Pinoy, di ba? O kaya, may mga city na maayos sa SBMA, sa Marikina. Maano lang talaga uwi. Parang sa Cubao lang magulo. Grabe ka. Totoo naman magulo pa rin talaga sa Cubao, sa lugar na. Hindi, totoo naman. Kasi Kaya nga lumipat akong Tomas Morato. talking about Cubao, bakit lahat ng Ang probinsya, probinsya sakayang may Pakubaw? Doon kasi maraming doon kasi maraming bus station. Kumbaga, pag naligaw ka sa kaliblib-libliban, Basta may sasakyan basta may Pakubaw. Pakubaw, makakauwi ka eh. Baka may pinupuntahan sila din. Di ba? Hindi kasi maraming bus station sa Cubao. Kaya nga, but of all places, bakit nila naisip dito lahat ilagay ang... Hindi mo naman pwedeng, kasi nagkaroon ng study yan eh. Saan ang halfway ng mga taga-south at saka taga-north? Cubao. Hindi naman Cubao eh. Oo nga, SM Mega Mall. Oh, yun. Yun talagang tama sa sukat. Pero bakit laging Cubao? May pinupunta. Tanungin natin si Lanceta. Sige nga, Lance. Bakit lagi ka sa Dito Cubao? kasi yung the accents eh. Pero di ba, ikaw bilang taga-Cubao, Oo nga, kasi lahat ng Na may ispa din. May ispa. Di lahat ng mapuntahan ko din, puro Pakubaw ang Kahit nung nagbabas pa lang kami ni Bruce dati sa mga out of town, puro pag naligaw kami, paano kaya tayo uwi? Lagi may sakayang Cubao dyan. Talagang, di ko rin alam eh. di ba? Lang yung May pa America. yung mga terminals, Oo. mga may Di kasi, Oo nga, bakit nga? siguro dahil bili ng lupa. sa mga balita kasi dati nung bata ko, TV Patrol, puro Cubao ang nababanggit eh. Ninauli di Castro, may snatcher na naman sa Cubao. Tapos may mga taga-probinsya na naman na sa Cubao. Pwede namang sa Balintawak nila ilagay lahat. Oo, pwede. Di ba? Pero Cubao. May bagsakan. Ibabigayan. Pero may nabasa akong history Baba mo, ng ligo daw, may nabasa akong history ng Cubao, ay ng Quezon City. Yung mga projects, 'di ba sa states may mga projects area. Dito daw kaya may project 4, project 3, Project 8. 2, may 2, 'di ba? Project 2, 3. 4 may Bagitin mo na lahat. hindi lahat may skip 'yun eh. May skip. Project 5 walang Wala, project 5 eh. Project 5. Pero may 6 and 7 tsaka 8. No, bakit? meron. Bakit ba lang 5? Sige nga. Hindi ko rin alam eh. Siguro mahala sa pungsoy. Taga Cubao ka kasi. Ha? O sa susunod na episode kasi kumisenyas 5% na. 5% na lang. Okay. So, ayun. Bago matapos ang podcast, ano masasabi nyo kay shout Badang? Ang sabi ko kay Badang, Baka may gusto kayong sabihin, i-promote o bago matapos to. Kayo muna. Wala pa akong naisip eh. Kay Cyrus Cox. Ayan. O sige, ako naman na Lanceta nga pala.
Yun lang. Marami akong business. Usap tayo. Yan, PM nyo lang si Lance. The eyes, Chico, they never lie. Yan, syempre, shout out sa Batang Regasco. Kaya may billboard kami dyan sa sa MRT. Di ko alam kung Oo, saan. may billboard Di ko siya. pa nakikita kung saan. Pero sabi bandang Bagong Barrio Caloocan. Tsaka LPGMA party list 136. 136. Game, mag-end na tayo. Cyrus Cyrus Cooks! Cyrus Cooks ulit, like and follow. Ayan, nasa ilalim. Dito. Yun lang. Chris Delano, Blank Tapes, The Accents. Yun, the accents. Yun lang. Maricar. Yun lang. Sa makaka-order ng mga Mga rugs. Oo, Dito, mga dito. rugs. Tapos makikita niyo ako lagi sa ilalim ng dagat. Ganun lang. Yeah. Pag hinanap niyo ako, isa siyang, andun ako sa pinakailalim. isa siyang starfish. Totoo. Gabrang VVS, pakinggan nyo ng mga kanta namin. So, ayun, Tiny Montana. Search nyo lang sa Spotify. Follow nyo lang din sa social media, IG, Facebook. Tapos, mag-sub na rin kayo sa Tsaka may podcast ka rin. YouTube. At, palabas na ulit yung mga bagong episode ng Tara Podcast tayo. So, maraming salamat, Mix. Inimbitahan mo kami dito. O, ikaw Ako nga naimbitahan niyo. Ikaw yung inimbitahan namin. Buti may dala akong gamit. Podcast namin eh. So, watch out ha. Palabas na yung mga bagong episode namin ng Tara Podcast tayo. Ako, si Gab, si Cyrus, si Chris Delano, tsaka si Maricar. Si Lanceta, napadaan lang yan. So, ayun. Maraming salamat. Yeah, maraming salamat. Siyempre, may isa pa kaming podcast, yung The Real Talk Show. Wala namang hip-hop masyado doon. At siyempre, shoutout kay Fleek G. Wala siya ngayon. Di pa rin alam kung paano tatapusin tong podcast. Kaya bigla na lang kaming mawawala.